Sikat na sikat po ngayon si Alvin Aragon dahil sa interview sa kanya, dahil sa kanyang pag-stand sa kanyang pananampalataya at sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. So, praise God sa mga ganong mga tao. Pero, hindi na ako magko-comment sa kung ano pa man doon sa video niya. Pero itong recording ko na ito ay para ito sa hugot ni Alvin Aragon na talata doon sa New Testament, kung saan kinote niya yung sinabi ni Jesus Christ na kung ang isang tao ay titingin ng malaswa sa isang babae, ay nangangalunya siya sa kanyang puso. So saan ba makikita sa New Testament yun? At ano ba yung ibig sabihin ni Jesus Christ doon sa kanyang mga sinabi? So ito po yung aking tatalakayin sa video na ito. So yun po ay makikita natin sa Matthew or sa Mateo chapter 5 verse 28. Pero allow me to read from verse 27. So ito po ang pagkasabi sa Magandang Balita Biblia. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. By the way, si Jesus Christ po mismo ang nagsasalita dito. Ito ay part ng kanyang Sermon on the Mount. At ang dinidiscuss po dito ni Jesus Christ ay ang ikapitong utos doon sa Ten Commandments. So ano ba yon? Ito yung huwag kang mangangalunya. So sabi ni Jesus Christ, narinig ninyong sinabi sa Scripture, sa Old Testament, na huwag kang mangangalunya. By the way, ano bang ibig sabihin ng huwag kang mangangalunya? So ang pinaka-simpleng ibig sabihin ng huwag kang mangangalunya ay huwag kang papatol sa hindi mo asawa. O pag sinabing ikaw ay nag-commit ng pangangalunya, ikaw ay pumatol sa hindi mo asawa. So, pag sinabing pangangalunya, ito yung pagpatol sa hindi mo asawa. Kaya sakop nito yung premarital sex at yung extramarital sex. So, pag sinabing premarital sex, ito yung hindi pa kayo kasal, boyfriend mo man yan o girlfriend mo man yan, pero pinapatulan nyo yung isa't isa. Tawag po doon ay pangangalunya. Premarital sex is also a kind of adultery. And also extramarital sex. Kung ikaw ay may asawa na at pumatol ka sa asawa ng iba o sa hindi mo asawa, ang tawag po doon extramarital sex. So sex na labas sa iyong marriage. So yun po ang ibig sabihin ng pangangalunya. Alam niyo po ba, noong panahon ni Jesus Christ, ang mga Hudyo, sinisikap talaga nila na sumunod sa kautusan, especially dito. Kasi medyo mabigat ang parusa kapag nahuli kang nangalunya. Ang gagawin sa iyo noong panahon nila Jesus Christ, ay babatuin ka hanggang sa mamatay kapag ikaw ay nahuli sa akto ng pangangalunya. Kaya ang mga Hudyo, sinisikap nila na hindi mangalunya. Pero ito, yes, hindi nga sila nangangalunya. Physically, hindi sila nangangalunya. Pero, nadidisobey nila yung kautusan sa kanilang puso. At ang mabigat pa nun, ang nakakita lang ng ating puso, walang iba kundi ang Diyos. Kasi pwede kang mangalunya, tapos wala namang nakakita, wala namang taong nakamasid. At ang nakakalungkot po nun, ang mga tao sa New Testament noong panahon ni Jesus Christ, yes, hindi nga sila nagkukumit. They obey the law, pero they disobey the law sa kanilang mga puso. Kaya ano sabi ni Jesus Christ? Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Not physically, but in our heart. Kapag tayo ay tumingin
Kaya sa isang babae o kung kanino pa man yan na hindi natin asawa at tumingin tayo sa kanya na may kahalayan, pagnanasa, tayo rin po ay nangangalunya sa ating mga puso. Yes, sabihin natin, wala naman akong faithful ako sa asawa ko. Hindi naman ako pumapato sa iba. Pero marami ka namang ka-chat. Diba? Meron kang mga ka-sweet message sa internet, sa mga social media. Yes, hindi ka nga pumapatol, pero sa iyong puso, nangalunya ka na. Nanonood ka ng mga malalaswang palabas. Nanonood ka ng porn. Nag-iisip ka ng malaswa sa mga letrato, sa mga video ng mga ibang babae. Yun po ay pangangalunya na din. Sakop po yun ng sinabi ni Jesus Christ. Yes, hindi physically, in your heart. At yun ang ine-emphasize ni Jesus Christ sa mga tao nung panahon niya. Yes, you obey the law. Pero in your heart, you disobey the law. Katulad lang sa pagpatay. Sabi ni Jesus Christ, yes, hindi nga kayo pumapatay. Pero may galit naman kayo sa inyong kapwa. Sabi ni Jesus Christ, pag nagkaroon ka ng galit sa iyong kapwa, mananagot ka na rin sa hukuman. At ang pinakamataas sa hukuman, walang iba kundi ang hukuman ng Diyos. At alam niyo ba, pag binasa ko yung verse 29, magugulat kayo. Sabi dito, kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Siyempre, alam naman natin ito ay hyperbole, figure of speech. Pero ang ina-emphasize dito, purity. Purity in our hearts. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Nung sinabi niya na huwag kang titingin o kapag ikaw ay tumingin ng malaswa sa isang babae o sa iyong kapwa, nangangalunya ka na rin sa iyong puso. And again, kasalanan po yun. Adultery po yun. Partida pa, siguro dagdag ko lang, partida pa, nung panahon ni Jesus Christ yung mga babae, hindi katulad sa mga babae nung panahon natin ngayon. Diba? Yung mga babae noon, mahaba ang kasuotan. Ngayon, kaya mas rampant sa katotohanan ang adultery in the heart sa panahon natin ngayon. Pero issue na rin yun nung ancient time pa. Kaya yun ang pinanguhugutan ni Alvin Aragon sa kanyang mga desisyon sa buhay, sa kanyang ginawang action at desisyon sa buhay regarding din sa kanyang asawa at sa kanilang pananampalataya. Yun lang po. Maraming salamat. God bless.